Matapos nating malaman na ang hinahabol pala ni Hisoka ay hindi si Chrolio, at ang revelasyon din na ang marka ng Sun and Moon ay nagpapanatili sa existence ng mga copy kahit naka-activate ang gallery fake, ay ngayon i-reviewan na natin ang Chapter 355 o Episode 16 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang pagwawala ni Hisoka at ang simula ng kalbaryo nito. This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Detonation. Sa simula ng chapter, ipinakita ang flashback kung saan nagpapaliwanag si Chrolio tungkol sa sinabi niya noon. Napilitan daw siyang gumawa ng adjustment sa kanyang ability simula nang makuha na ang Sun and Moon dahil nangangailangan ito ng dalawang kamay para magamit. Dahil dito, napangiti si Hisoka. Hindi raw talaga nagsinungaling si Chrolio noon, pero ang paliwanag nito ay nakapagpa-assume sa kanya na para magamit ni Chrolio ang gallery fake at makakopya ng tao, kailangan niya munang i-bookmark ito at isara ang libro upang magamit ang left and right hand niya. Meaning, hindi raw pwedeng sabay na naka-activate ang gallery fake at ang second ability, which is tama naman. Sa pagdating sa Sun and Moon, kahit ito rin ay nangangailangan ng dalawang kamay, iba ito kaysa gallery fake. Ang Sun and Moon ay maaari pa rin gamitin kasabay ng second ability. Kaya kahit may ibang ability na naka-bookmark, i-accept din ni Hisoka ang sinabi noon ni Chrolio sa kanya na kung mawawala raw ang copy, doon lang dapat i-assume na nakadepende ang lahat sa kanya. Sa halip, ang ginagawa pala ni Chrolio ay ganito. I-activate ang gallery fake, i-bookmark ito at isara ang libro upang makagawa ng copies. Pagkatapos, i-activate ang Sun and Moon at mamarkahan ang lahat ng copies, kaya kahit mawala ang gallery fake, mananatili ang mga ito. At panghuli, i-activate ang order stamp at tatataka ng mga copies upang bigyan sila ng command na wasakin si Hisoka. Ayon kay Hisoka, dahil minamarkahan ni Chrolio ang copies gamit ang Sun and Moon bago pa niya ito tatakan ng order stamp, hindi raw ganun kadami ang puppets ni Chrolio kumpara sa inaasahan niya. Sa tingin niya nasa 20 to 30 puppets lang ang meron ngayon. Matapos nito, tumalon na si Hisoka at bumalik sa arena. Sa kanyang isipan, sinabi pa niya na kung tatagal pa siya sa paghahanap kay Chrolio, ay patuloy lang itong makakagawa ng mas marami pang puppets. Sa kanyang tansya, kayang gumawa ni Chrolio ng isang puppet kada ilang segundo lang. Tinignan din ni Hisoka ang stands. Sa kanyang isipan, sinabi niyang halos lahat ng audience ay surprisingly nagstay put lang. Hindi rin niya matukoy kung ang mga taong nag-aasikaso sa mga sugatan ay si Chrolio kasi sugatan din ito matapos niyang ma-counter-atakan. Napansin din niyang medyo kalmado ang mga audience na nasa malayo dahil out of range na sila sa laban. Maya-maya pa, habang nakatayo lang si Hisoka, nagsalita ang announcer. Ano raw si Hisoka ay nasa gitna ng arena at naghahanap kay Chrolio na nawawala na naman. Ayon kay Hisoka, makakapaprekte na si Chrolio hanggang gusto niya, pero hindi siya pwedeng maging kumpansyado at mag-take time dahil in 10 minutes darating na ang mga paramedics at security personnel. At kapag nangyari iyon, posibleng makuha pa ng mga paramedics ang mga puppets ni Chrolio na akala'y kabilang sa mga audience. Matapos niyan, dito naman inaplayan ni Hisoka ng bungee gum ang isang ulo ng puppet, sabay sabing ang susunod na atake na yun ni Chrolio ay yung pinakaseryoso na raw talagang atake. Kasi gagawa na raw ito ng mga explosive puppets na minarkahan ng Sun and Moon na may maximum power. Kaya sa tingin ni Hisoka na nasa close range ay papasabagin daw ni Chrolio ang mga puppets sa kanya, kung kaya't napasabi siya sa kanyang isipan na kahit ilang puppets pa ang nariyan ay hindi niya hahayaang makalapit ang mga ito. Maya-maya pa, naghanda na si Hisoka habang makikita ang mga taong nagkakagulo na naman. Kaya ayon ngayon ng announcer, pakiusap, huwag na kayong magpanik kasi napakadelikado raw ang stampede. Pero ang biglang muling pagpanik ng mga tao ay kumuha ng atensyon ni Hisoka. Narealize niya na sinadya raw ngayon ni Chrolio na mag-cause ng rampage gamit ang mga puppets para makabuong muli ng gulo at gawin ang kanyang bagong pinaplano. Matapos niyan, nag-anunsyo muli ang announcer na paparating na raw ang mga paramedics at security, kaya kung maaari ay manatili na lang daw muna sila sa kanilang mga upuan. Ngunit maya-maya pa ay biglang may kumuha ng headset nito na may mic, at ang kumuha ay walang iba kundi si Chrolio. Siya ang nag-announce ngayon ng mga salitang, "Wasakin mo si Hisoka." Bagay na lubos na gumulat at nagpainit kay Hisoka. Nakuha muli ng announcer ang kanyang headset at humingi ng paumanhin, sabay sabing biased raw yung statement kanina na wasakin si Hisoka. Doon na narealize ni Hisoka na kunikuha lang pala ni Chrolio ang kanyang atensyon gamit ang pagpapanik ng mga tao para magamit o makuha ang PA system at makapagsalita sa lahat na nasa arena ng isang salita na nagbigay ng command sa lahat ng puppets. Ang lahat ng ginawa ni Chrolio ay magbibigay naman ngayon ng malaking advantage para makapagtago pa talaga ng husto. Maya-maya pa, nagsipagtakbuhan ng mga puppets patungo sa arena.
Sabi pa ng announcer, ano ito? Anong nangyayari? Pinipilit ng mga taong pumasok sa arena at mas marami pa ito kumpara nung una. Makikita na napakaraming tao nang napasugod na ngayon kay Hisoka na mag-isang nakatayo sa gitna ng arena hawak-hawak ang isang ulo. Dahil dito, mas ginanahan si Hisoka at grabe talaga ang tuwa niya. Kaya naghanda siya gamit ang kanyang isang kamay na binalot niya ng bungee gum at ginamit niya ito upang i-attach ang mga paparating na puppets. Makikita na bawat daliri ni Hisoka ay may bungee gum na nakakabit sa mga dibdib ng mga puppets. Habang nakangiti, hinila niya ang mga puppets at inikot-ikot ito. Makikita pa na nagbubunggaan ng mga puppets hanggang sa tila nakakabuo na yun si Hisoka ng isang grupo ng puppets na ginawa niyang parang weapon para ihampas sa mga paparating na puppets. Dahil dito napakaraming puppets ang nalaga sa atake ni Hisoka. Hindi lang iyon, sinundan pa ito ni Hisoka ng pagpadurugin at pagpapatalsik ng mga puppets na patungo sa kanya. Maya-maya pa, umikot-ikot si Hisoka at nagsilbing parang rotor blade ng isang helicopter. Ubos ang lahat ng sumusugod sa kanya. Kaya napasabi ang announcer, ano ito? Isang riot. Daan ang audience ang sumusugod ngayon kay Hisoka. Pero bumabawi ngayon si Hisoka gamit ang human hammer na itong grupo ng puppets na pinaghahampas niya rin sa mga kapwa puppets. Matapos niyan ay makikita na nagkadurug-durug ang katawan ng mga puppets at muling nari-attach ang kanyang bungee gum. Kaya sabi niya sa kanyang isipan na matapos iyon ay may isang puppet na napasugod sa kanya, gamit ang hawak-hawak niyang ulo, winasak niya ang ulo ng puppet. Hindi lang iyon, pinagdugtong pa niya ang mga ulo ng ilang pang puppets na sumugod. Kasunod niyan ay may isa namang puppet na nakalapit na talaga, kaya agaran niyang itong sinipa upang makadistansya. Mabilis na gumawa uli si Hisoka ng human hammer at nang mabuo niya ito ay agad niyang hinampas sa mga grupo ng puppets. Habang patuloy ang labanan, sa itaas ng arena ay makikitang mga audience na nagsisigawan. Sabi ng ilan, grabe raw ang riot na nangyayari at bigla na lang sumugod ang mga tao kay Hisoka. May nagsabi pang kinokontrol sila ni Krolyo, habang ang iba ay hindi makapaniwala sa pagkaputol ng mga braso ng ilan sa mga puppets. Maya-maya pa, sa gitna ng audience ay makikita si Krolyo na may tinatawag at nagbigay ng command na, ayan, diyan ngayon. Samantala, si Hisoka naman ay abala sa pag-atake at pagtaboy sa mga puppets. Sa kanyang isipan ay nasabi niyang, as expected, kahit anong hampas ang gawin niya, hindi pa rin hihinto ang mga ito hanggat hindi nawawasak o pinapuputol ang kanilang mga ulo. Maya-maya pa, habang winawasak ni Hisoka ang ulo ng mga paparating na puppets, hinila niyang pabalik ang ulo ng puppet na ginagawa niyang weapon. Doon mabilis na nagbigay ng command si Krolyo sa pamamagitan ng phone call na nagsabing, ngayon na. Pagkatapos niyon, biglang sumabag ang ulo na hawak-hawak ni Hisoka, isang bagay na labis na gumulat sa kanya. Hindi lang siya ang nabigla, kundi pati ang lahat ng audience na nakasaksi. Makikita na wasak ang kamay ni Hisoka dahil sa pagsabag na iyon. Imbis na mapagtatabuyan niya ang mga puppets para hindi makalapit, sa huli ay ang ulo mismo na ginawa niyang weapon ang sumabag. Grabe ang kapangyarihan ng laban nilang dalawa at mas lalo pang naging matinti ang sitwasyon. Malubha na ang tinamo ni Hisoka kaya malaking katanungan kung ano ang magiging resulta ng laban na ito. So ano kaya ang susunod na mangyayari? Tutok lang dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime at see you guys again on my next video.